Akala pa naman natin na kahit lumakas ang buhos ng ulan dahil sa laki ng pondo para sa flood control, dapat wala ng baha. dapat wala ng baha kahit pa talaga namang apakaraming tubig ang bumuhos sapagkat bilyon-bilyon din na naubos na pera diyan. Dapat handang-handa na ang bansa natin sa pagbaha, di ba? Lalo na Metro Manila. Ay naman, magkano ba ang ibinadget ng pamahalaan sa baha, Jen? Sa flood control. Oo, sa flood control. Mukhang kasi nung mga nakaraan, tama sa 500 billion out of 5,000 na nabanggit pa ng Pangulo noon sa SONA, 5,000 flood control projects ang naisakatuparan sa buong bansa. Na nagkakalaga yata ng mahigit na 400 billion pesos. Yan, more or less, mga kalahating... Ayan, baka mamaya makalkal na naman yan. Ganon? Alam mo, nung ako'y nasa primary school din, natatandaan ko, babaha sa amin, pagka 2 araw na yung ulan. Yung tuloy-tuloy talaga, Dito 2 oras pa lang, baha na Yan ang pagkakaiba, hindi ko malaman. Siguro, dahil dumami yung tao, hindi ko malaman, Pero, sana man lang, dahil sa laki naman ng budget na itatalaga sa ganyan. Siguro naman, nung 1966 din, Nelson. Wala pang ganong Baka yung budget naman nun, piso-piso lang, di ba? Kaya pwede mo sabihin na hindi ganap na nabibigyan ng tugon siguro. Pero kung bilyon-bilyon naman na piso na ang pinag-uusapan para maihanda, maitalaga ang kinabukasan ng bansa, parang ang nangyari, walang nilatag na flood control Ang naging... Parang inianod lahat ng tubig, ang lahat ng flood control projects na talagang ipinundar. Kung talagang naipundar, Jen. Yun ang nga po naging... Meron akong binigay na litrato kay Direk. Pwede ba nating ipasinag yun? Kasi sige nga, Direk. Kapag ganyan ang project, kasi nakita ko yun, parang riprap na pangsalag talaga sa sa tubig, Opo. Pero yun, nung makita ko, wala pang tubig, nasira na Pwede ba natin ipakita? Saang lugar yan, Sen? Sa Pampanga. Pampanga ito? Ayaw ko nang banggitin kung sino congressman ng project niya. Sana, Direk, pasinag mo nga. Hindi. Yung sa yan Claveria yan Claveria, yung isa. Yung Diyan makitang-kita nyo dyan kung bakit nagkakaganyan. Magkaroon lang tayo ng idea, bakit 2 oras lang? Kung minsan oras lang Bago natin ipakita, Sen, kasi ng malimit na katwiran, ang mga lugar daw po sa ating bansa, lalo Metro Manila, overpopulated daw po. Tapos silted ang mga ilog, yung mga daluyang tubig. Nandun na nga ako. Kaya nga tayo nagtatalaga ng pondo dyan. Noon namang primary school, wala pa namang yung mga ensyang pinalaki natin. Na siyang kumukuha ng basura, naglilinis ng mga kanal, naglilinis ng mga drainage. Noon, ang tawag doon mga, yung naka-uniforming nagtatrabaho sa kalsada? Yung mga... May tawag sa kanila dyan. Metro Aid, parang ganun po, kung Metro Manila. Metro Aid ngayon, pero nung panahon na yon, Nelson, alam mo naman yan Yung ngayon? Yung dati Hindi, daw. yung dati. Ay, dati. May mga uniforme sila Metro Aid, panahon ni Matandang Marcos yun. Hindi, ibig sabihin, alam na natin yung Metro Aid. Modernong katawagan na yun. Pero nung primary school ako... Anong una pa? Na sila yung gumagawa doon. Guardia Civil? Nakaano sila Alam mo kasi iba yung uniforme ng pulis. Pero pagka nakita mo sila sa kalsada, kaminero ang tawag doon. Kaminero! Diba? Kaminero! Kunwari pa kayo Kasi yung kaminero may taga-bulasi ng basura. Kasi iba primitive ang ano doon tama kayo. Kaya mo na maintindihan yun dahil sa 1966 naman ang pinag-uusapan ilang taon na yung nakararaan. 50 years, 60 years na ang pinag-uusapan natin. Sa mga tuwid, iba na yung pamaraan, ibang pasilidad, moderno, may technology na tayo, mas maraming pera ang ginugugol. Yun ang ibig ko sabihin. Kung makita lang yung pinadala mo kay Direk, matatawa kayo, maiintindihan ka agad kung bakit nagkakaganon. Hindi yan iba yun? Hindi, yun yung sa NIA Isang litrato lang yun. Isang Project litrato ng lang. picture Project lang, lang. Isang picture lang yun. Picture lang yun, Direk.
Picture yun ng... Para lang magkaroon ng idea, ang makakakita, kaya naman pala, walang masasalag na ano rito. Talagang, kapag ka dinaanan ka ng tubig, talagang mawawasak ka. Kasi ito, wala pang tubig na wasak na eh. Paano kaya kung dumaan pa yung tubig? Ayun na nga po, no? Oh, di ba, Marami din daw ganyan proyekto sa gawin ng Quezon, Sen, eh. Siguro nga. Kasi kapag ka puro ganito, kukopyahin, alam mo, ganito yung style ko, sabi nung isa. Paano yung style mo? Ay, laki ng kita mo riyan. Ito, ganito lang yung style ko. Gagayahin naman ng iba. Ayun, kaya nga yung 5,000 flood control projects, walang nangyari, di ba? Ano kaya kung pasadahan ni Senator Nelson yun? Ay, diba? maganda yan. Busisiin natin, ha? Hindi, kasi bubuin daw po ngayon sa yung Quadcom 2.0. Aha. Malamang baka isalang na po yan. Kasi... Sana unahin yun. Oo. Noong ko pa sinasabi na yun ang unahin. Yes po. Isa lang tao ang ano eh. Mukhang yun daw po, mukhang isasalang kasi binubuo na pala. Inaalam na kung sino-sino maging chairman. Ibig mo sabihin, ganun sila katapang, naiimbestigahan nila yung sarili nila? Tignan natin, kasi sabi nila, bubuin daw po yung Quadcom 2.0. Kaya nga. Opo. Kung hindi man sila, mga kasama nila, ang kanilang iimbestigahin, ganun ba? Di ko lang alam kasi kung wala silang sasalang sa Quadcom, mukhang yun ang dapat siguro malaman, Sen. Di ba? Hindi, kapag sinalang mo yung flood control, isang bagay na dapat talagang isalang. Sapagkat hanggang ngayon, nakikita natin ang kahalagahan ng flood control. Kasi nga, puro pinag-uusapan natin pagbaha eh. Nasaan yung 5,000? Hindi 500 ha? 5,000 po, projects. Hindi 50, 5,000 projects. Yes po, Ibig mo bang sabihin, wala namang matitira dyan kahit na 1,000 lang. Na mabuti, maganda, no? Yung sinasabi natin. Tapos kung wala pa kasi yung litrato. Pag nakita mo yung litrato, talagang... masasabi nyo, masasabi na ninyo na... kaya pala, gano'n. Itong litratong ito ang magpapaliwanag kahit na huminto na tayo ng pagpapaliwanag ngayon, maiintindihan ng tao kung bakit. Sige. Nasaan na? Lahat ng picture? Suspense yung picture eh. Mamaya, sige. Buffering. Kapag nakita nyo yung litrato na yan, kahit na hindi na tayo magpaliwanag, maiintindihan kung bakit nawala lahat. Ayun. At kung bakit umulan ng bahagya ay baha kagad. Ayun. Sapag wala na sumasagga eh. Kasi nga, wala nga, hangin lang eh. Hangin lang. Nasira na. Nasira na eh. Ay, naku. Lumilitaw pala, Sen, Jen. Pinahanap ko sa kanila yung budget allocation eh. Kung gaano ba kalaki yung sa flood control at gaano naman kalaki yung sa Department of Agriculture. Anong taon ito? 2025 ba yan? Okay. Pag sinabi mong flood control, Nelson, DPWH lang. Ganun ba? At saka kasi may mga flood control sa iba't ibang mga ahensya eh. Opo. Pero pinakamarami dyan, DPWH. Lumilitaw, Sen, yung flood control project, itong 2025, 2025. nakakuha sila ng 303 billion eh. Sa flood control lang? Flood control lang. Samantalang ang Department of Agriculture... Ayan ang sinasabi ko. Alam mo, nagagawa lang ito, Sen? Kagagawa lang yan. Tingnan mo, dyan, hindi ko lang naipakita, merong minota dyan sa ilalim niyang litrato na yan. Ayan, riprap yan eh. Ilog ito sa kabila. Ilog yan. Para ngayon, hindi lalagpas ang tubig, di ba? Alam mo nakalagay na minota dyan sa litrato na yan? 80% lupa, sabi niya. Okay. 15% semento. 5% bakal. Equals pera. Naku po. Yan ang nakaano dyan. Hindi lang nakuha mismo dun sa litrato kasi putol eh. Tingnan mo naman, nasaan ang bakal dyan? Tapos yung loob niya, wala rin yung laman, ano? Wala pang tubig yan eh. Ngayon po, magpapaliwanag pa ba tayo kung bakit nawala po lahat? Ayan kitang-kita nyo. Yan ang flood control project? Dito pala mas malaki. Tingnan na po ninyo. Yan na yung 300 billion, Sen? Bahagi lang daw yan. Hindi, ibig ko sabihin, ganyan ang ginagawang mga projects. Ngayon, kung lahat po nang nagpapatupad ng project ganito, talagang wala pong mangyayari. Ito ay wala pang ulan nito sa Natsibay. Pagka tumaas ang tubig doon sa ilog. Malalapnos lahat yan. Kasi walang bakal hindi pa tumaan ang tubig eh. Baka mas mabubuti pa yan kasi meron palagay ko yan. Merong mga batang naglaro dyan. Oo nga, tama.
Siguro napagano na umupo sila siguro dyan. Bumagsak. Laglag. Sana man lang walang nasaktan na bata riyan. Ng bata. Ang nakalagay na minota dyan, 80% lupa, 15% semento, 5% bakal, equals pera. Pera. Malaking pera na talaga yan. Yan. At yan, ay larawan yan, Sen, ng iba't ibang mga flood control projects sa iba't ibang Isa bahagi lamang ng sa bansa. naglalarawan, siguro isa sa representasyon Opo. nung 5,000 projects. Di ba? Nagkopyahan sila kung paano gagawin Ay, di, pero itong sinasabi ni Nelson, bukod pa ito doon sa 5,000 projects, di ba? Na pinaglaanan ng Ito yung 2025 eh. Hindi ko alam bago lang ito. Ito kasi 2024 ito. Ngayon, ang sinasabi mo... Bago pa ito. Ang sinasabi mo, 2025. Pero yan, halaga ang pinag-uusapan. Halaga, Oho. Magkano? 300? 300 billion mahigit. Kumpara mo sa, ano yung kinumpara mo? Sa Department of Agriculture, 200 billion pa lang eh. Sa kabuuan ng DPW, ng DA yun. Buong Pilipinas na. Oho. Ay, mas malaki pa nga yung programa sa agrikultura. Sa education, kinumpara mo ba? Medyo malaki-laki yung sa education. Kasi yun naman ang nasa batas eh. Kailangan malaki talaga yung education eh. Yun na nga. Pero mas malaki pa rin ang flood control kaysa sa Department of Health. Diyan. Pagkain at kalusugan, mas importante kung budget ang pag-uusapan, baha, flood control. Ay, nako. Anyway, magsisikip ang kalooban pala natin ngayon yan. Ano ha? Hindi, kaya kailangan natin pag-usapan niya kasi ang daming reklamo sa baha ngayon dyan eh. Di ba? At ang hanap nila, asan na yung flood control? Bakit flood lang, wala control? Budget allocations for 2025, Department of Agriculture, 200.19 billion. DOH, 277.99 billion. Dalawa ang Dalawa ang siyang tinalo. Nilagpasan po niya, Kamuntik na nga, kahit napagsamahin mo yung dalawa, konti na lang ang difference eh. Di ba? Pero hindi pa yan nasan, kasi di ba yung kabuuan ng project ng DPWH, ito flood control lang ito. Hindi ito yung kabuuan ng proyekto. Iba pa pala yun. Yan sa flood control lang. Flood control lang ito. Wala pa yung road slips. Wala pa yung slopes protection. At saka yung landslide. Ayan, billion din yan. Isip-isipin mong kukuha ng rocknet. Akala mo pagka nag-bidding dyan sumunod po kami sa ASTM standard. ASTM, American standard yun Ngayon, pag sinabi mong ASTO kanya, European standard. Yun pala yun. Ngayon, ninombrahan ng DPWH. Pagka rocknet kanya, ASTO ang gagamitin. Kasi European standard. European standard. Di ilalagay nila ngayon sa bidding. ASTO. Talagang matindi. Di nanalo. Technical specification. Nanalo talaga dahil sinabi ASTO. Pag bumili ngayon, hindi sa Europe bibili. Bibili sa China. Ngayon, counterfeit ngayon. So wala na sa standard. So kung halimbawa yung structural integrity niya talagang matindi sapagkat rocknet niya kasi ang sinasagka mo talaga yung panganib na guguho yung parte ng lupa na yan. Kaya pati yung binobor na bakal na papunta ron na halimbawa 5 metro mula dito gagawin ng 1 metro o di sakripisyo yung 4 na metro. Yung lalim 10 metro, gagawin 3 metro, sakripisyo ng 7 metro. Pagkatapos yung kakapit ngayon na rocknet, galing ng China, walang iniwan sa sapot ng gagambala. Kaya, disgrasya isipin mo, dalawang buwan pa lang may kalawang na Anong gagawin mo? Ayan ang nangyayari. Nakita mo yung boulder kanina? Nakalabas yung boulder. Dinurog. Lumaglag doon sa Dinurog sasakyan. yung kotse. Buti na lang, walang driver. Kaya naman lang, yung tinamaan ng boulder na yon, yung district engineer doon, di ba? Huwag na. Di ba? Disgrasya. Silang may kagagawa niya. Ayun na nga po. Nasasabi lang natin na kahit na hindi dapat nasabihin, dahil nga sa pangyayari... Nasisipayo tayo sa yan, ano? Ikaw ba, ganun na lang baka simple, nakita mong isang boulder na dinurog na parang laruan lamang yung isang kotse? Parang ball ng bowling. Paano kung kamag-anak mo yun? Paano kung, di ba? Kahit na sino yun, tao yun Opo.